Okay, dito sa inyong nakikitang larawan, mga low carb, sa kaliwang bahagi, ito ang aking high carb era, kumbaga, no? Yan ang aking larawan, kuha yan noong May 25, 2022, no? So, 2 months before na mag-practice na ako ng low carb. Ang aking timbang dyan sa larawan na yan ay 85 kilograms, no? So itong larawan naman na nasa kanan ay kuha noong 2024 naman, ano? At dito sa larawan na ito ay 65 kilos ako diyan, ano? So siyempre makikita yung diferensya, no? So nabawasan ako na napakalaki, no? 20 kilos ang nabawas sa akin sa period na yan, ano? Nangyari yung 20 kilos na yun siguro in 6 months, no? More or less in 6 months ay nabawas na natin yun, no? At gusto ko hong ipakita pa ang isang larawan na napakalaki talaga ang tiyan ni Uncle Justin noon, ano, bago mag-low carb. Itong larawan na ito ay I think 2002 rin ang kuha na ito sa isang swimming party kasama kong aking mga apo rito. Ang aking waistline dito, kung di nagkakamali, ay 85, no? No. Ang aking naging waistline ay umabot ng 38, no? 38 to 40 inches. Ayan, meron akong kodigo rito, no? So, hindi ka taka-taka. Sapagkat ang aking lifestyle noon, mga low carb, ay maghapon, almost 24 hours nakaupo lamang ako. Dahil ako ay researcher at napakaraming sinusulat at mga documentation na ginagawa sa aking mga client, no, sa mga local government units, sa mga mayor, governor at mga punong barangay sa iba't ibang lalawigan na nagsisilbing social enterprise or civil society organizations consultant, no? Kaya yun ang aking focus at halos kapiling ko sa loob ng 24 oras sa aking laptop na hindi tumatayo, ano? Kaya yan, ganyan ang nangyari, ano? Naging butete tayo, no? So ngayon ko na nailabas itong larawan na ito actually, no? Okay, balik tayo riyan, ano? Ang aking sakit, mga ka-low carb, sabihin natin ganito. Magbabanggit ako ng ilang personal testimony kung paano nagsimula si Uncle Justin. No? Sabi ko nga, dati tayong 85 kilograms at hanggang sa umabot ako ng 60. Doon sa first 3 months ko siguro ng low carb. From 83 to 85, bumagsak ako ng 60 to 65. Ang pinakamababa ko ay 60 kilograms. No? At naglalaro na yon ng 60, 65 hanggang 70. Umabot naman ako ng 70, pero na-maintain ko yung 65 to 68. No? Ngayon ay 67 ako, no? Ang aking timbang. Sa mga period na yan, mga ka-low carb, ang aking karamdaman ay hypertension at hyperthyroidism. No? At ang aking hypertension, kumbaga yung aking blood pressure ay 150 ang aking blood pressure, no? At ang pinaka yun ang peak ng aking blood pressure, no, mga period na yon. At umabot ako sa yugto na halos ma-stroke ako sa mga panahon na yan. Isang madaling araw na nagising ako around 5 a.m. in the morning at nag-jingle sana ako patungo sa CR, pero hindi ako makatayo at tumiikot ang aking paligid, no? So, mabuti na lamang at nagising si Mrs. at na-determine niya agad na ako ay high blood at nag-BP agad siya. Yun nga, natuklasan nga na 150 over 100, ano? Ang aking blood pressure period na yun, ano?
At siyempre, nung ako ay magpakonsulta na sa ating kaibigang doktor sa Philippine Heart Center, na-determine nga na meron tayong hypertension. At the same period, natuklasan din na ako ay mayroong hyperthyroidism. So sa parehong sakit na ito, I think 2016 yan, 2016 yung hyperthyroidism. Late 2015 to 2016, doon yung determination ng aking kalagayan, no? Kalusugan, yung health situation ko. At from then on, inom ako ng daily maintenance. No? Binigyan ako ng aking doktor, mga ka-low carb, ng maintenance para sa blood pressure. Ang brand ng gamot na ito ay Micardis. No? Itong Micardis, kung nagkakamali, 50 grams, 50 milligrams, I think, ano? At isang beses ito daily, no? At yung aking sakit naman sa hyperthyroidism, idagdag ko lamang na ang katangian ng hyperthyroidism ay voluntarily bababa, no? Babagsak ang iyong ang iyong kalusog, ang iyong parang pumapayat ka, no, ng kahit na ikaw ay malakas kumain, ay bumabagsak ang iyong katawan, ano? At ganun nga nangyari. At binigyan din ako ng daily maintenance para dito sa hyperthyroidism. Ang tawag doon ay Tapazole, ano? Itong Tapazole ay 3 beses kong iinumin ito. Umaga, tanghali, at sa gabi. No? Every after meal, yun ay iniinom ko. No? In short, yung dalawang karamdaman ko na yon ay merong katumbas na dalawang daily maintenance ay ininom ko yan siyempre mula 2015, 2016 hanggang 2022. Dahil nagsimula na akong mag-practice ng low carb nitong July 28, 2022. At ito nga ang pangatlong taon na anibersaryo ng inyong lingkod na nag-practice ng low carb. Okay. At nabanggit ko kanina na ang aking dating sukat ng bewang ay 38 hanggang 40, no? Ngayon, ang aking waistline ay 34. 34 ang aking waistline ngayon at accordingly, ito ay tama naman sa aking height na 5'7". No? Ang aking dating timbang ay 85 kilograms, ngayon ay 67. So, 67 ang aking timbang sa height na 5'7", at ang aking waistline ay 34 inches. No? Ang aking ideal weight ay ang aking weight ngayon na 67 ay nasa range ng ideal weight dahil minimum ng 56 kilogram hanggang 70 kilograms ang range ng ideal weight natin. Ano? Kaya sabihin natin healthy. In general, very healthy ang ating kalusugan. Ano? Ngayon, ano ang mga breakthrough dito sa mga karanasan natin na ito? No? Iksiyang ko ang kwento ko ng dito at nakita ko ay nasa virtual studio na si Doc Rico at pagkatapos ng aking presentation dito sa personal testimony, Doc Rico ay iimbitahan na natin siya dito sa ating live stream, ano? Okay. So napakadali nitong aking karanasan mga ka-low carb sapagkat number one, sumubok agad ako, no? Noong ako ay fully makonvince na ang low carb ay isang scientific process para ituwid, iwasto, no? Ang ating metabolic health, ay agad akong nag-practice, no? Nang personal, initially sa aking sarili, no? Nag-practice ako nung makumbinsi ako, sinimulan ko agad na mag-practice nito. Bagamat, after ng 2 linggo ay kumuha ko ng sabi nating low carb coach
at dalawang low carb coach, isang doktor, low carb doctor at isang kanyang kapartner, no? Si kilala nyo naman itong si Doc Brian at si Kuya Gibo. Sila ang dalawa ang tumulong sa akin sa unang 6 na linggo ng akin tinatawag na healing process, no? Okay, so ang mga basic na mga panuntunan sa low carb ay habang may nagko-coach sa akin, tayo ay patuloy din nag-aaral, ano? By nature kasi tayo ay marunong sa pagsasaliksik, research ang ating naging skills upon graduation sa kolehiyo, at ito yung ating nagiging expertise, at hindi ako nag-rely, mga ka-low carb, sa mga impormasyong nakukuha sa Google, no? Sapagkat simulat sa pool, ako bilang researcher ay nalalaman ko na ang mga impormasyong nakukuha sa Google ay half truth, half lies, no? Mas marami diyan ang kasinungalingan kaysa katotohanan. So kailangan maging critical tayo doon sa pagkuha ng mga impormasyon sa Google network na yan. So ang ginawa ko ay pinuntahan ko yung mga YouTube channel ng mga kilalang kilalang low carb at keto genic practitioner na local at sa mga dayuhan, ano? At mas credible 'yon sapagkat in-explain nila yung sarili nilang mga research at mga sarili nilang karanasan, ano? Kaya nangyari mga ka-low carb ay sa loob ng 6 na linggo. Itong karanasan ko na ito ay nangyari sa loob ng 6 na linggo, na reverse, nawala, naging normal ang aking BP. Umabot ito, naglalaro ito sa 95 to 110. Ano? Ganon ang range niya. Pinakamataas na yung 110, karaniwan yung 95, 97 ang aking BP. At ang description ko dito ay BP ng isang high school, ano? Ng isang kabataan. Ako ay isang senior citizen na, ngayon ay 67. In fact, ako ay 68 next month na, no? At ako ay nagkakaroon ng blood pressure ng isang high school, no? So yun ang napakabuting tagumpay para sa akin dito sa nakalipas na 3 taon na nananatili ang isang malusog na blood pressure natin, ano? Okay. So yun ang isang breakthrough na reduce, na eliminate na yan, at sabihin natin nawala. At ang susi doon, mga ka-low carb, doon sa mga nagtatanong at gustong malaman at sumusubaybay sa ating mga blog posts, ay ang susi dito ay hindi ang mga pills, hindi ang mga droga, hindi ang mga daily maintenance ang nag-alis ng ating sakit, kundi mga nutrient-dense food. Ang nutrient-dense food na tinutukoy ko rito, mga ka-low carb, ay ang karne. Ang lahat ng karne ay kinakain natin. Yung available, siyempre, accessible and available sa market, ay kinakain natin, including red meat. Ang red meat ay pinagbabawal ito ng mainstream doctors or mainstream healthcare system, at sasabihan kanila ng eat in moderation, ano? Okay, and number 2, ang pagkain ng isda. Lahat ng klase ng isda, lahat ng klase ng seafoods ay kailangan natin. Bahagi yan ng structure ng nutrient-dense food, no? Ganon din ang pagkain ng itlog. Kailangan natin kumain ng lahat ng klase ng itlog, including balot, no? Ay dapat natin kainin, no? On the average, natutunan ko, nagsimula ako ng 4 na itlog every day ang aking kinakain. Among other meals, kasama yan ng iba pang mga pagkain ko. At
hanggang kalaunan umabot ako ng 10 pieces of boiled egg o kaya sunny side up egg ang aking daily, at ang aking objective doon ay para ma-ensure na sumasapat ang aking protein intake, protein, in fact meron din siyang oil intake, fat intake, yung mga itlog na yan, liban sa ang itlog kasi ay very accessible, mura siya syempre, at ang isang tray ay 30 pieces yun. I think 210 pesos lamang ang bili namin ni Gilio, sa aming suking tindahan, At ano pa mga breakthrough dito, Ang nung simula, kumakain din ako mga ka-low carb ng gulay, At bagamat mga slice lang ng mga salad in the main, at minsan kung ang pagkain ko ay fried o kaya mga inihaw, ay mga 3 slice lamang ng pipino, ang aking kinakain. At paborito ko rin kasi ang yung bell pepper, yung sweet, yung bell pepper na sariwa, at yun yung kinakain ko every time na may mga fried o kaya prito na pagkain. So yun ang mga kinakain kong isinasama ko sa pagkain ng gulay. Bagamat unti-unti naaalis ko yung gulay sa aking pagkain at instead ay nagpo-focus ako sa mga animal-based na mga pagkain. Karne, isda at maging itlog. At siyempre natutunan natin mga ka-low carb, huwag kakalimutan ito, ang pagpili ng tinatawag na healthy fats. Ang healthy fats ay kabilang dito, ang number 1 na healthy fat siyempre ay ang animal-based na fat and oil. Siyempre kabilang dyan, nangunguna dyan ang tallow mula sa baka, ang lard mula sa pork, at iba pang mga mantika mula sa mga hayop. Kabilang dyan ang chicken oil, lalo na kung tayo ang nag-process nito. Ang mga healthy fats naman na galing sa plant-based ay nangunguna dito ang coconut oil. Maaaring gumamit din tayo ng virgin olive oil at avocado oil, pero mas mahal, mataas ang presyo nito at marami talamak dito sa market ang mga fake na mga olive oil at mga avocado oil, at mas madaling i-determine ang coconut oil kahit mabili mo ito sa market. Hindi ako particular masyado sa mga brand. Lahat ng mga coconut oil na ginawa ng entrepreneurs natin sa market ay qualified yan. Legit yan. Lalo na namumuo kasi ang oil na yan, ang coconut oil, kapag malamig ang kapaligiran. So, iyon ang nutrient-dense food na binabanggit natin mga ka-low carb, ang nagpagaling, ang nag-reverse sa aking sakit. Ang mga pagkain ng karne, ang lahat ng karne including fatty meat, at ako ay dating hindi kumakain ng lechon, ng liempo, ng crispy pata, ng chicharon, ng mga matatabang mga ulam, ay iyon ang aking kinain na. Ang lahat ng sinasabi ng mainstream doctors, ng mainstream healthcare system, ay ang kabaliktaran noon ang aking ginawa. Kaya yun ang tinatawag kasi natin mga ka-low carb, huwag nyo kakalimutan ito. Ang nutrient-dense food, tulad ng karne, isda, itlog, ang tinatawag na healing food. Walang ibang healing food kundi ang mga yan. Sapagkat ang pagsusuri natin dito, ang pinaka-essential na macronutrients kung tawagin natin, ay dalawa lamang. Ito ang fat and protein. At ang fat and protein ang nagbibigay ng katuwang natin para sa healing process. At ang process na yon ay magaganap sa unang 6 na linggo. Doon sa 6 na linggo, kailangan stricto, kailangan clean low carb talaga ang ating ginagawa sa 6 na linggo na yon para matutunan natin, mabilis nating ma-reverse ang ating mga sakit.
Idinagdag ko dito mga ka-low carb sa aking karanasan. Huwag kakalimutan ito, bago ko makaligtaan, 2 punto na lamang ang aking ibabahagi kaugnay nito. Number 1, from day 1, huwag kakalimutan uminom ng electrolyte. Itong komposisyon ng sodium, potassium, and magnesium ay mahalaga sa ating sistema sapagkat hindi kailangan nating mabalanse lagi ang ating electrolyte sa ating katawan sapagkat kapag nawala kasi ang carbohydrate sa ating sistema, nawawala, hindi nako-contain ang water sa ating katawan. Every time na umiihi tayo, ay nailalabas din natin ang sodium, potassium, at magnesium na mga electrolyte sa ating katawan. Therefore, kailangan nating i-replenish ito. Ako ay umiinom ng 2 hanggang 3 litro ng electrolyte. Lalo na kung ako ay merong activity ng exercise. Ang pinakahuli, nag-practice ako mga ka-low carb ng intermittent fasting after 6 weeks na. Bagamat sa pang 5th week ko ay sinusubukan ko, ang una kong sinubukan na fasting ay 2 meals a day. Sinubukan ko yan 18 hours at nakaya ko. In fact, ginawa ko 2 araw yon, 2 beses na ginawa ko yon sa pang 5th week ko. At pagkatapos ng 6 na linggo na matapos ko yung program ng low carb healing process na ito, yung pang 7th week onward ay ginawa ko na siyang default meal pattern ko. At yun na yung ginawa kong araw-araw na sistema ng aking pagkain. Inalis ko na yung breakfast at ang aking unang meal ay 12:00 ng tanghali at ang second meal ko ay 6:00 ng gabi. So, na-practice ko na yan for the last, I think more than 2 years na 18 hours ako naka-fasting at ang meal eating period ko ay 6 na oras lamang. At yun ang malaking bagay na nag-sustain sa akin kung bakit nanatili yung aking kalusugan na very healthy ang ating kalusugan sa kabila ng mga pananakot ng mga mainstream doctors at mainstream healthcare system. Ay, delikado yan. Puro karne ang kinakain nyo, puro tabang kinakain nyo. Delikado, kawawa naman ang inyong ano tawag dito, ang kidney, ang inyong etc. Ang uric nyo, tataas, etc. Ang mga pananakot nila. At patutunayan ko yon sa inyo mga ka-low carb na hindi totoo yon. Yun ay simpleng pananakot lamang at higit na bumuti ang ating kalusugan. In fact, dito ay ipapakita ko, sandali na lamang ay may makakasama na natin si Doc Rico. Ipakita ko lamang sandali ang aking tinatawag na teka. Ito. Ano ba ito? Serology and Immunology. Ito ay ito yung resulta ng aking laboratory test na ginawa nito lamang July 19, July 19, 2025, Ito ang aking resulta ng serology and immunology. Ito yung kaugnay sa kaugnay sa thyroid, sa aking thyroidism, sa thyroidism, normal siya, normal mula ang thyroid. Magpalit ako ng salamin para makita ko mga ka-low carb. Ayan. Ang aking thyroid stimulating hormone, kung tawagin ay TSH, ay normal. 10. Ang aking FT3 ay 4.79. Normal siya. Ang normal value kasi ay 3 hanggang 6.8. Ang FT4 naman,
12 hanggang 22 at ang aking normal, ang result ko ay normal, 20. So talagang hanggang ngayon, after 3 years, ay normal ang aking thyroid. Ang aking laboratory kaugnay sa ano pa itong mga laboratory ko na ito. Actually, pati yung FBS ko, no? Ang FBS ko ay, HbA1c ay pasado, normal no? 5.75, no? So, nasa normal range siya, no? Nasa medyo mataas na level siya sa normal range, pero ito ay very natural sa isang low carb at ketogenic practitioner, no? So yan mga ka-low carb ang ilang mga sharing natin at patunay doon sa mga laboratory natin na ginanap ito a week ago, no? At yung ating kinakatakutan ng mga doktor na cholesterol, normal ang ating cholesterol. Nasaan ba yung ating cholesterol? Normal lahat ito eh. Ang cholesterol, mataas lang ng konti ito, no? At sabihin natin ganito. Sa ating mga low carb practitioner, huwag kayong mag-alala at huwag kayong matakot kapag medyo nag-elevate ang ating cholesterol. Total cholesterol ko is 210 mga ka-low carb. Ang normal value is 200. So tumas lang ng konti ng 10. Pero that is normal, natural sa atin yun. Hindi ka dapat magulat at pagtaka. At hindi yan ginagamot katulad ng magkaranasan natin sa mga doktor na mahilig mag-reseta at mamigay ng mga kwan. Ang total cholesterol ay normal, ang triglyceride, ang HDL, ang LDL, ang CREA, ang SGPT, SGOT, normal lahat yun. So yun ang aking patunay mga ka-low carb. Yun ang aking celebration. Ako ay nagdidiwang na pagkatapos ng 3 taon ay normal ang lahat na mga markers na ito ng ating kalusugan, including ang aking blood pressure ay nananatili na blood pressure ng isang high school. Okay, so dito ang panghuling punto na babanggitin natin ay ang natural healing ay nagaganap sa balangkas ng low carb living at kailangan nating lumabas sa balangkas ng mainstream healthcare system sapagkat ang healthcare system natin sa kasalukuyan ay hindi siya tunay na nagbibigay lunas sa mga pasyente. Sa katunayan, ang kasaysayan ng mainstream healthcare system ay wala siyang napagaling na diabetic, wala siyang napagaling na hypertension, ng fatty liver, ng uric, ng gout, etc. Dahil ayaw nila talagang pagalingin ito at gusto nilang manatili tayong tiga-inom ng kanilang reseta at na uminom ng daily maintenance ng habang buhay. So ito mga ka-low carb, ang aking maikling presentation at sharing sa aking karanasan sa nakalipas na 3 taon na buhay low carb. At every sabihin natin regularly ay ginagampanan natin ang isa pang tool ng ating wellness and longevity. Babanggitin ko sa huling bahagi, sa huling punto ng aking presentation ngayon, bago tayo dumako sa susunod na bahagi, ay mahalaga ang 5 pundasyon ng ating lifestyle. Ang number 1 foundation ay ang low carb. Ang number 2 ay ang intermittent fasting. Ang intermittent fasting ay gawin natin ito pagkatapos na tayo ay masanay na sa low carb at maging fat adapted na, and that is after on the average 6 weeks ay magiging fat adapted na tayo, pwede na nating i-practice ang 1 meal a day, 2 meals a day, or maging
1 meal a day. Ang number 3 pillar or foundation ng ating wellness and longevity ay ang exercise. No? Ang aking sinisikap na matutunan ay ang strength exercise o resistance training 3 beses sa isang linggo or every other week. Katulad ng planking, ng squatting, minsan nagda-dumbbell, nag-weights tayo, stationary jogging. Kapag magandang panahon ay naglulunsad tayo ng isang oras na walking together with Giliw. So yun ang ating mahalagang gamot din. Ano? Ang exercise ay medicine. Ang pang-apat na pundasyon ng ating lifestyle ay ang pagpapaaraw. Napakahalaga ang 30 minutes on the average sa pagpapaaraw araw-araw sa umaga, no? Sapagkat ang pagpapaaraw is also a medicine. At ang panglima, huwag kakalimutan ito mga ka-low carb, ang pagkakaroon ng sapat na tulog, ang quality sleep, no? So 5 ang mga pundasyon na yan ang tinatawag ko na pillars of lifestyle. Ang low carb, kung low carb lamang ang ginagawa mo at hindi ginagawa ang iba, hindi yon ang isang holistic na lifestyle. Kailangan natin ng isang holistic at preventive na lifestyle at yun yung 5 sangkap na ito, 5 pundasyon na ito. Ano? Okay. At siguro magkakaroon tayo ng isusulat ko itong karanasan na ito para sa mas malawig na point by point na matutunan ng ating mga ka-low carb. Ano?